taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personal, ang tauhan ng ahensang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa araw na ito ay mayroon po tayong re-reactionan na video kabayan. At the same time, ito po ay mapapa-OMG po tayo. Bakit kanya mga kababayan? Sapagkat, disclaimer po, ang ating topic ngayon ay may pagka-rated PG or SPG. Kung may nanonood pong bata dito at underage kabayan or mga magulang, pakipatabi-tabi muna mga nini, mga tutoy. Kakaiba po ito mga kababayan sapagkat kung inyo pong matatandaan, noong mga nakaraan ay nagkaroon po ng magkahiwalay na pagdinig or hearing nga po dyan sa Senado at ang Kongreso. Patungkol nga po ito sa pagtakas ni Kataruha dyan po sa Bilibid. Kumustahin po natin ang Bilibid ngayon mga kababayan sapagkat mayroon po tayong latest update. At ano po itong mga naibalik na mukhang pati aircon po yata at mayroon po yata mga naibalik dyan na mukhang happy na ulit ang ating mga PDL mga kababayan. Yan po ang ating pag-uusapan at sama-sama nating reaksyonan. Mag-comment po tayo sa bandang dulo ng videong ito. Pag-usapan po natin ang ating mga public opinion. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe. Pakipindot po ang notification bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin at paki-share sa mga Facebook kung inyo pong mamarapatin. Maraming salamat sa iyo kaibigan. Sama-sama natin panoorin ang video ng isa po nating kababayan na mayroon pong PDL dyan po sa Biocor. Kukunin yan nung nag-i-inspect. Nilagay na yan sa loob. Tapos ikaw, papasok ka na naman. Merong mga cubicles doon. Ang dami mong pagdaanan kaya, pero okay lang siya para di naman yun sa safety namin at ng mga PDLs. And to make it a point na walang makakapasok na mga kontrabando. Pero may nahuhulihan pa rin yung pinagdaanan namin bago pumasok sa loob. May nag-a-attempt pa rin na magpapasok ng mga Ang karamihan na pinapapasok doon tobacco, pero nahuhuli din sila. May mag-a-attempt pa talaga na magpapasok ng mga ganun. Meron ako kahapon nakita doon, nagpapasok ng yung nano SIM card. Yung iba pera, talagang hindi pa pwede magpapasok ng pera doon. Tapos, pagpasok mo, pasok ka sa isang cubicle. May mga cubicles doon, 7 cubicles. Papasok ka doon, body frisking na yun. So, lang naman yung damit. But it's okay, kasi naintindihan mo rin, marami pa rin kasing, di ba sabi ko, nahuhulihan na pinapasok sa pekpek. So, we do not, we are not against that. Tapos, after doon, babalik ka ulit. Pagbalik mo, merong, lahat, nagpipirma yan. Pagpapalista ka na, tapos lalagyan ka ng stamp. Nag-stamp na yan. After ng stamping, ang tagal ng pagdaanan, papasok ka na naman. Tapos pagpasok mo, merong doon you will leave your ID. Tapos bibigyan ka na ng number. After noon, asok ka na naman ulit. Ang dami mong pagdaanan. Pero nasanay na rin kami. Hindi naman siya mahirap. Pagpasok mo, meron na namang table. Yun yung pinakalas na gate na papasukan mo. After nun, visiting area na. So, pagpasok mo, lilista ka na naman ulit. Paglista mo doon,
yun, papasok ka na. Tapos i-frisking ka ulit. Yun yung final na frisking. Ay, na naman, body frisking. After nun yun, bubungad ka na. Visiting area. Pasok mo ng visiting area, pupunta, may listahan na naman. Papalista mo na naman yung mo. Tingnan mo, no? Pero, hindi siya mahirap kasi tuloy-tuloy na naman yung mo eh. Tuloy-tuloy yung pasok mo. Pagpasok mo doon, yun, papalista ka ng for calling slip. Sila yung mga PDLs din, sila yung, kukunin nila yung dorm number mo, yung building number. And then, sila yung tatawag sa Biro mo pero, din yung, di nakuha na yung calling slip mo, paperma ka doon. Kung nakuha na yung calling slip mo, merong gate doon, kukunin ng bigay doon sa gate. Tapos, marami pa kasing gate bago ka makapasok doon pero hindi ako nakapasok doon sa building mismo ni Sir Boy. Kasi nung nalipat siya doon, hindi na allowed yung ang dami kong kwento, Pero gusto ko lang kasi muna i-explain yung scenario doon. And then, may kukuha ng every gate merong nakabantay doon. Pinapasa-pasa yung calling slip mo hanggang sa makarating doon sa PDL mo. And then yung PDL, they are not allowed. May escort talaga yan. Papunta doon sa visiting area. May escort din sila. Hindi ka pwedeng maglakad doon mag-isa. May mga escort. PDL din yung escort nila. Kasi for safety din, kailangan din nila yun yung body-body system doon. And then after nun, mag-aantay kami. Nag-antay ako doon mga 15 minutes. Narinig niyo mga kabayan, PDL din ang nag-i-escort sa kanila. Tumutugma ito doon sa sinabi ni Boying na ang nagkukontrol po dyan ay ang mga PDL. Maliwanag po sa video, Tuloy natin. Tapos nandyan na siya. Nung nasa loob ako, bago pala ako pumasok ng pinaka-visiting area. Sabi kasi medyo nakilala na rin ako nila. Kilala na rin ako ng mga guards doon. So, nagbibiro siya. Eto. Matindi to. Sabi ko sabi niya mag-conjugal ko. Sabi ko hindi. Hindi ako ready. Pero totoo, na-surprise talaga ako na nung sinabi na meron ng conjugal. Pero narinig ko na yon na they are nagko-construct daw sila ng rooms for conjugal. So sabi ko ayoko, nahihiya ako. Parang nakakahiya nga paglabas mo na alam mo na doon ka galing sa conjugal room. Parang nahihiya ako. Yung first sabihin mo nahihiya ka. Pero sabi nung warden, sabi niya, huwag kang mahiya, pare-pareho lang naman kayo eh. Mo lang, kung gusto mo, pumasok ka lang doon, for doon kayo mag-usap. Kaya napaisip ako, sabi ko, oo nga for experience. Yung ako kasi, yung curiosity ko parate. Kaya nung nandun si Sir Boy sa RDC, gusto ko talagang makapasok sa niya, sa kubol, sa selda niya. Kasi gusto kong makita kung yung sitwasyon doon sa loob. Kasi ito yung experience. This is a once in a lifetime experience. Iilan lang kami na makaka-experience yung real time, yung kung ano yung nangyayari dun sa loob. Kaya sabi nung i-try mo. Sabi ko, pag-iisipan ko. Kaya nung nakaupo ako doon, may mga dalaw din na nag-usap kami mga nag-iilonggo din sila. Sabi nila, parang ayaw nila na pumasok. Pero and then I realized na yung sex talaga is our basic need natin yan eh. 'Di ba? Babae, lalaki,
ano yan natin, physiological need natin yan. So, talagang kailangan natin. And we are happy na Bucor, na finally July July 15 natigil yung yung dalaw because of this Kataruha incident. Natigil lahat ng mga privileges na binibigay sa mga PDLs, and one of them is yung stay-in. Pero ever since before naman, hindi yan ng Bucor. It is part of the rehabilitation. Nasa Bucor manual yan. Yung mga PDLs, they are given the privilege to have conjugal. Kasi nga, para makatulong din sa kanila. This will help them keep their sanity. Yes, talaga, totoo yan na yung sex. Kaya sila nabuburyo pag matagal na walang conjugal, nabuburyo yan sila. So, ito yung program ng Bucor na talagang hindi siya pwedeng mawala para sa mga PDLs. Kasi aside from this will help them yung mental well-being nila, makakatulong yung sex sa kanila. Ito yung mag-prepare sa kanila. This will prepare them for their eventual return sa ordinary life. Nabasa ko na yung sex is nagre-reduce pala ito ng heart attack. Tapos kaya yung mga PDLs din doon pag tinanggalan mo ng conjugal visit, nawawalan yung self-esteem nila. It will boost their self-esteem din. Kahit tayo na nasa labas, di ba? And honestly, nagkakasakit ka, lalo na sa mga babae, if you matagal na panahon na you're not into sex. Masama pakaramdam mo, di ba? Yung mood mo. O, di ba? Totoo ba yan mga babae? Nagtatanong lang ha. Feeling nga nila ng mga PDLs na they are disconnected na nga sa society. Tapos they are feeling rejected. Tapos i-deprive mo pa sila ng ganyan. Ano kayang feeling nun? Diba? Mabuburyo ka. Lalo pa ng mga bata doon. Pero sabi ko, 30 minutes, okay lang pag yung mga bata doon, okay lang yun sa kanila. Kasi, yung mga bata, kasi atat na atat yan eh. Kami ni Sir Boy is already, sabi ko, Sir Boy is already 64 years old. Mahirap na yun, and I am already, already 53 years old, menopause na. Nung pagdating ni Sir Boy. Sabi ko, may conjugal. Sabi niya, alam ko. In-announce na early morning na Nagpalakpakan, sabi niya, nung in-announce na merong conjugal. Nagpalakpakan yung mga PDL, tuwang-tuwa. Sabi ko, lang pala, tinanong ko yung warden, sabi ko, ano kayang itsura nun? Kaya gusto kong pumasok abangan nyo, next Saturday. Gusto kong pumasok doon para makita ko lang. Kasi, hindi na mangyayari ulit to eh. Lalabas na si Sir Boy. You will not have that experience anymore. So, for curiosity, tingnan natin kung ano mangyari doon. I will tell you. For curiosity. Ano daw siya? Cubicle. Tapos meron din silang, sabi ng warden, kompleto yan doon na, meron din silang foam. Sabi ko, foam, din ba yung bed nila? Foam. Sabi niya, oo. Foam din daw. Tapos meron kang may electric fan din.
Ay, ito pala, yung mga jails pala, pag construction ng jail, isa sa mga nabasa ko rin, isa sa mga requirements pala, is they have to have conjugal room. Nung si Sir Boy, he was provincial administrator nung na-construct yung BJMP dun sa Iloilo. Sabi niya, meron talaga silang nasa design yung conjugal room. Yung mga jails, kasi nga siksikan, meron talaga silang conjugal rooms doon. Meron akong nakausap na sa galing din sa jail. Daw, aircon yung nila. Nagulat ako doon ko na Wow, aircon daw. Sana all. nalaman na nangyayari pala talaga yung sa conjugal room. Aircon pa nga yung nila, yung conjugal room. Tapos 30 minutes din daw. Pagpasok mo daw, kakatawa Pagpasok mo daw, wala nang usap-usap, hubaran na agad. Hubaran na agad kasi nga pag patak ng 30 minutes, talagang kakatukin ka. Kasi maraming nag-aantay. May pumipila talaga. Kakatukin ka. Sabi niya, wala nang usap-usap. Pero yung 30 minutes, matagal din kaya yun. Wala nang usap-usap. Diretsahan na agad. So, I will try. Titingnan ko next week if I will have the lakas ng loob na na mag-conjugal. Pero sabi ni Sir Boy, para gusto ko ring makita yung conjugal room. Ayan nga po mga kababayan, natunghayan natin ang videong ito. Ano po ang inyong masasabi dyan, kabayan? At mag-aabang ba kayo sa next week kung ano po ang kanyang magiging experience? Siyempre yung iba dyan na naku-curious, mukhang mag-aabang po ata, no? Parang pampagood vibes pala ang video natin na ito mga kababayan, ano? Anyway, bahala na po kayo mag-comment kung ano po ang inyong masasabi sa videong ito at pag-uusapan po natin yan. Magkita-kita tayo sa comment section. Maraming salamat pong muli. Una sa lahat, sa Diyos at sa inyo na walang sawang sumusuporta at nananalangin sa kaligtasan ni General Bantag. At syempre sa atin na rin. Sa darating pong 2025, ang panawagan po ng bayan, kung galit ka sa droga, ano pa ang hinihintay mo? Magbantag ka. At as always, Pilipinas! Maraming salamat pong muli. Bye-bye po!